So, ang gagawin natin, gagawa muna tayo ng guideline, no? Halimbawa, 10 meters, tapos 8.5 meters, 6 meters, 1.5 meters, tapos 4, then close, no? Kailangan bago gumawa ng wall, gagawa muna ng guideline, no? Tapos 3 meters. Ito yung ginawa natin ito nung previous video, itong guide na ito, no? Sa mga nanood sa mga video na, no? Nung previous video, ginawa na natin ito dun sa practice number 1 natin, no? Tapos may 1.8 meters dito. Tapos ititrim para maputol, no, yung mga hindi gustong line, no? So after nito, pwede na tayong gumawa ng wall naman, no? Pero lagyan muna pala natin ng dimension. Current layer tayo sa dimension. Tapos QD tayo, no? Na-discuss ko naman yung quick dimension, mga boss, no? Sa mga previous video natin, diniscuss ko ito yung quick dimension na ito, step by step, no? Para mabilis yung pag-dimension. After nito, gagawa tayo ng wall bago natin gawin yung doors at saka windows, no? Yung pinto at saka mga bintana, no? Bibigyan ko lang kayo ng idea, no? Kung paano gumawa, no? Kasi itong paggawa ng doors and windows na ito, kanya-kanya technique ito every CAD operator, no? Pero itong knowledge ko, i-share ko sa inyo, no? Ngayon, ang susunod pagkatapos nitong guideline na ito, gagawa na tayo ng wall, no? So, unahin natin yung exterior wall. So, ka-current layer tayo sa wall. Na-discuss ko naman yung layering, mga boss, no? Pati yung pag-apply, no? Pakipanood nyo na lang yung mga dating video natin. Tapos, ang command dyan is ML or multiline, no? Tapos, justification tayo. Tapos, scale natin, exterior wall is 0.15, no? 6 inches. Tapos, mag-point na tayo. So, ayun. So, ang gagawin natin ngayon, exterior wall ito. Ang susunod na gagawin naman natin ngayon, yung interior wall naman, no? Multiline pa rin yan. Na-discuss ko naman yung multiline. Mag-i-scale tayo ng 0.10 or 4 inches hollow block yan. Tapos, justification tayo dahil center to center. 0 ang aanoin natin, no? Kukunin natin, no? Tapos, ayan yung interior wall natin. Medyo manipis siya ng konti, no? Dahil 0.10 lang siya, no? Ang exterior wall kasi na ginawa natin is 0.15, no? Bali 6 inches na hollow block ang ginamit natin sa exterior wall, no? So ayan yung interior wall tsaka exterior wall natin, no? Ngayon explode muna natin yung mga multiline na yan para matrim natin mamaya. So, paano gawin yung mga pinto tsaka bintana, no? So, sa totoo lang sa actual job, merong schedule yan, mga boss, no? Tingnan natin yung schedule. Yung door 1 is 1 meter, yung lapad. Yung window 1 naman is 2 meters, no? Merong schedule of doors and windows yan. Basahin nyo na lang. Tapos, yung doors and windows, ito yon, no? Door 1, ito yung 1 meter. Window 1, ito yung 2 meters, no? So, ang gagawin dito, halimbawa dito sa door 1, offset lang tayo ng 0.1 muna dito sa gilid ng wall. Tapos, offset tayo ng 1 meter na, no? Saka tayo mag-extend, no? Na-discuss naman natin yung mga command na yan. Tapos, saka tayo mag-trim, no? Once na na-trim na yan, current layer tayo ngayon sa doors and windows. Gumawa na rin tayo ng layer, no? Na importante yung layering. Tapos rectangle tayo, na-discuss din natin yung rectangle. Ang dimension niya, yung kapal niya is 0.05, 1 naman yung height niya. Ito yon, no? Yung arc naman, pupunta tayo dito sa start and direction, no? Ito yung gagamitin natin para mabilis. Ito yon, start, mag-e-end tayo rito. Ang direction pataas. Ayan yung door, no? So, ganyan gawin yung mga door. Tapos, kakopy na lang ito, mga boss, no? Kung gagawa kayo ng ibang mga door, no? Halimbawa, merong door dito na door 2 ito. Ito yon. Yung door 2 is, ito yon, no? 0.8 siya. Sa mga bedroom yan, no? Ito yon, no? 0.8. Tapos, 0.8 yan. Tapos, ang gagawin lang natin na i-offset natin muna itong sa wall, no? Ng 0.10. Tapos
0.8, no? Kahit paano nagka-idea kayo kung paano gawin yan. Tapos extend tayo. Itong mga guideline mga boss, pwede nating i-off yung layer nito, no? Na-discuss naman natin sa layering na pwedeng i-off yung mga yan. Tapos extend. Tapos trim tayo. Ayun. So ngayon ikaka-copy na lang natin yung mga boss, no? Copy na lang natin ito. Ilalagay natin doon. Pagkatapos ang gagawin natin na i-erase muna natin itong arc dahil hindi naman na ano yan. Ito 1 meter ito. Ito naman 0.8, no? I-stretch tayo. Bawasan natin ito ng 0.2. Ayun, kung 1 meter siya, magiging 0.8 na lang yan. So ang gagawin, move natin ito. Pag-arc na lang tayo niyan, no? So arc tayo rito, start, mag-e-end tayo ron, direction, done. Dito sa kabila, mirror na lang yan mga boss, no? So kung paano ginawa ito, ganito rin ang paggawa, no? Halimbawa, sige, gagawin na rin natin yung sa CR, no? Door tray, ang door tray is 0.75, no? So i-offset natin ito ng 0.10 muna. Tapos offset tayo ng 0.75, no? Tapos magti-trim na tayo, no? Once na na-trim na yan, pwede tayong mag-copy na lang. Ito. I-copy na lang natin ito para mabilis. Ito yon, no? Tapos ang gagawin natin, bawasan na lang natin ito. Babawas tayo ng 0.05. So magiging 0.75 na yan, no? Tapos i-rotate na lang natin, no? Once na na-rotate na yan, i-move na lang natin. Tapos ang gagawin natin, arc na lang, no? So ito yon, start and direction, no? So ganun lang yung paggawa ng mga door mga boss, no? Pagdating naman sa mga windows, lalong madali ito mga boss, no? So kung 2 meters ito, ang gagawin na lang natin dito, gagawa tayo ng guideline, no? Dito. Tapos once na guideline tayo, magmi-midpoint tayo ron, erase natin yung guideline. So ibig sabihin itong line na ito, naka gitna na siya. Kung 2 meters yung window 1, nasa schedule naman yan mga boss. So yun, window 1 is 2 meters, ayun. So ibig sabihin nag-o-offset lang tayo ng 1 meter kabilaan, no? 1 meter doon, 1 meter doon, saka lang tayo magla-line na rito, no? Tapos mag-o-offset na lang tayo ng 0.05. Titingnan nyo lang yung sa plano kung paano paggagawa ng mga window na yan, no? So same procedure kung dito sa window 2, window 3 at saka sa window 4, no? So ito yon, gagawa tayo ng line, no? Yung guideline natin pwede rito boss, yan, gagawa tayo doon para lang ma-midpoint yung gagawin natin. Tapos trim natin. Tapos ang gagawin natin ngayon, mag-o-offset tayo, no? Mag-o-offset tayo ng 0.75, no? Kasi 1.5 yan, no? So offset 0.75, no? 0.75 plus 0.75, ito na yon, no? 1.5 na yon, no? So magla-line tayo rito, midpoint to midpoint, then offset na lang ng 0.05, no? So ayun yun mga boss, na after nun sa kabila, edi magmi-mirror lang tayo. So yung mga diniscuss natin command na na-practice natin na dito, na ayun. So para mabilis, na dito window 3. Sa window 3, titingnan natin sa schedule 0.5, no? So ibig sabihin gagawa na naman tayo ng line dito, guideline muna. Kung ang magiging basihan natin yung midpoint nito. So kaya titingnan nyo yung plano mga boss, babase tayo sa plano, no? Ako ginawa ko lang basihan nito, pero sa ginagawa nyong plano baka iba, kaya dapat magbabasa rin tayo, no? Kung 0.5 ito, ibig sabihin mag-o-offset lang tayo ng 0.25 kabilaan, no? So 0.25, 0.25, so 0.5 na yon. After nun, mag-line tayo rito, no? Offset tayo ng 0.05, no? So ganun lang yung paggawa ng wall, doors and windows, no?
at least binigyan ko kayo ng idea kung paano gawin yung mga wall, doors, and windows. Basahin nyo lang yung ibibigay na schedule of doors and windows mga boss. Tapos gawin nyo dun sa ginagawa nyong plano. No? Ito, paano kung halimbawa ang bintana natin isang bay window. Ganito siya. No? So, bibigyan ko kayo ng idea kung paano gumawa ng bay window. Okay, umpisahan na natin yung paggawa ng bay window. No? Ang unang step mga boss, ang gagawin natin, ilo-locate muna natin yung gitna ng window. No? So, maglaline tayo. Yung midpoint ng window, kukunin muna natin. O, gigitna muna natin. No? So ngayon ang gagawin natin, mag-offset tayo ng halimbawa yung lapad ng bintana ng bay window is 1.1 meters kabilaan, no? So ibig sabihin ang lapad niya, ang total niya is 2.2 meters, no? So ngayon ang gagawin natin, ititrim muna natin ito para mabutas siya, no? So ito yung laki, no, ng bintana natin ng bay window. So ngayon ang gagawin natin, gagawin muna natin yung kalahati, tapos mamaya i-mirror natin, no, yung bay window. So gagawa tayo ng line dito, tapos click shift at tapos point 15, tapos mag-e-angle tayo negative 45. So na-discuss naman natin yung paggawa ng line mga boss, no, kung paano gawin from 0 to 360 degrees, no, yung polar coordinates na line, no. So i-review nyo lang yung mga videos natin. Then offset, ipo 0.15 lang natin kasi ang lapad ng wall natin, no, ng exterior wall natin is 0.15, no. Tapos ipipili lang natin para mag-connect siya, then erase na natin ito. Tapos magla-line tayo rito, no. So dito mag-uumpisa kasi yung bintana natin. So ito kasi wall pa rin yan, no. So ngayon pwede na nating i-mirror ito. Kung gusto na nating i-mirror, so para mag-reflect siya dun sa kabila, no. So ngayon erase lang natin ito. Tapos pili, no. Ayun, no. So ngayon ang gagawin natin ngayon yung window, no. So halimbawa yung window natin, mang distance niya magmula rito sa wall hanggang dito is 0.5 meter. So offset yung command, no. 0.5. Ayan, no. So gagawin natin, i-stretch lang natin ito at saka ito, no. So gagawin natin kasi kalahati lang muna, no, bago natin i-mirror, no. So ang gagawin natin, i-copy ko lang muna pala ito. Ayan, no. Tapos ipipili ko ito. Ayun, no. Ayan kasi yung dulo ng wall natin, no. Tapos titrim ko lang muna ito para hindi tayo malito, no. Tapos ang gagawin natin, copy na lang muna natin ito hanggang dito. Tapos yung offset natin ito ng 0.15, no. Kasi ang lapad ng wall natin is 0.15 meters or 6 inches, no. Tapos pipili lang natin. So ngayon ang gagawin natin ngayon yung bintana, no. So mag-current layer tayo sa doors and windows, no. Yun yung layer natin para naka-layer na. So maggagawa tayo ng line ngayon dito. Tapos offset tayo ng 0.05. So ayan na. Tapos ang gagawin natin, copy lang natin ito para maging guide natin. Mula rito hanggang dito sa midpoint. Tapos offset tayo ng 0.05 din, no? Ayan, tapos match properties na lang natin para parehas yung malayer siya, no, ng window. Tapos pili lang natin lahat ng command na dinidiscuss natin dito mga boss, no. Diniscuss ko naman sa mga previous videos, no. So ayan na. Ang susunod para mabilis yan na magawa, na-discuss ko naman ng mga boss yung mirror, no. So ang gagawin natin, i-mirror na lang natin ito. Ayan, no. Tapos MI para meron sa kabila. Ayan. So ayan yung bay window natin mga boss, no. At least nabigyan ko kayo ng idea, no, kung paano gawin yung bay window, no. I-discuss natin step by step kung paano gawin yung mga bubong,
yung firewall tsaka yung property line. Dito mga boss, no, ang una natin gagawin yung property line, no. So ang gagawin natin yung mga dimension para hindi sagabal, i-off lang natin muna, no, yung dimension na layer, no. So i-off natin para hindi maging sagabal yung dimension, no. Para mas madali. So dito sa nakikita natin ito, i-offset muna natin ng 1.5 tapos 2.4 para magawa yung property line, no. So i-offset natin, ang command is offset 1.5, tapos i-offset natin ito, tapos mag-offset ulit tayo ng 2.4, no, para yan sa property line. Offset natin sa likod, dito sa side, no. Tapos sa harap naman na nakalagay is 3 meters ito, no, 1.2, 1.2 tsaka 0.6, 3 meters yun. So i-offset muna natin, tapos ipipilay natin mamaya, no, para magawa yung property line. Ayan na. So na-discuss ko naman yung fillet, F4 fillet, tapos i-multiple na lang natin para mabilis. Ito yung property line ng plano natin, no. So ayan yan. Tapos i-offset natin ng 0.15 para magawa yung firewall, kasi 6 inches na hollow block yan. Tapos i-layer natin, no, na-discuss naman natin yung layering, no. So ito yung firewall, tapos ito naman yung property line, no. Ilalagay natin yung layer. So ito yung firewall at saka yung property line, no. Ang susunod na gagawin natin mga boss, yung roof naman, no. By the way, bago po pala tayo mag-umpisa sa roof topic natin mga boss, no, gusto ko lang pasalamatan yung mga nagbibigay sa atin ng super thanks, no, ng views at saka ng subscribe, no, dito sa channel natin. Salamat po sa inyo. God bless po. Ang susunod na gagawin natin mga boss, no, ito ng roof o yung bubong. So dito sa roof mga boss, no, meron siyang offset na 1.2 rito, tapos 1.2 rin dito, tapos 0.6, no, from property line yan. Pero sa harap muna natin uumpisahan ng 0.6, no. So ito yon. So kung titingnan natin dito, ayun yung 0.6, no. Tapos dito naman o-offset natin ng 1.2 base din sa plano na sinusunod natin. 1.2 rito, 1.2 rin dito, no. Tapos ipipili na naman natin, no, na multiple na lahat ng na-discuss natin command mga boss, ginagamit natin dito, no, sa paggawa ng roof line na ito. Tapos ile-layer natin mga boss. Ito 'yon, na. So roof line ang gagamitin natin. Tapos ang susunod na gagawin natin mga boss, no, yung offset pa rin natin pala ito ng 1.2, no. Tapos 1.2 ito. Ayan, ito pala yung pipili natin magmula rito hanggang doon. So ang susunod yun ng 45 degrees dito, no. So ika-current layer ko lang muna, X line or XL, no, tapos sa angle 45 degrees ang gagamitin natin, no. So ipipik lang natin dito. Ito yon, no. Tapos ito i-mirror na lang natin mga boss, no, para meron sa kabila. Ayan, no. Then fillet, no, na ayan, ganyan ka-importante yung fillet mga boss, na na-discuss natin yan nung previous video, no. So click lang ito, tapos fillet dito, tapos ito, tapos paglalay na lang tayo rito, no, para i-connect dito sa firewall, no. So ayan yan. So ang susunod na gagawin natin, ito naman, no, yung sa harap, no. So maglaline tayo rito. Ito yon, no, perpendicular. Tapos offset natin, no, ng 2.5 kabilaan, no. Dahil 5 meters ito. Ito yan, no. So ayan yung roof. Then ipipili ko na ngayon mga boss, no, multiple. Ito yan, no. Tapos trim, no. Tapos ang gagawin natin is ika-copy natin ito. Ayan na. So ayan yung practice drawing natin ngayon, no, yung paggawa ng roof, property line at saka ng firewall, no. Fillet,
multiple. Ayan, no? So, dapat nating i-practice yung mga command na na-discuss na natin before, no? So, ayan. So, gawin na rin natin mga boss itong poste nito sa harap, no? So, 0.3 by 0.3 ito, yung laki nito. Tapos, ang distance dito, na gawin natin 0.5 meters, 0.5 meters, no? So, para magawa ito, magkaroon na kayo ng idea, no? So, gawin na rin natin 0.5 na magmula rito. Ayun, hanggang dito, yung center niya. Tapos sa rectangle ang gagawin natin, no? Lagay na lang natin dito sa labas. Tapos sa dimension, no? 0.3 by 0.3. Click. O, lagyan natin ng layer ito, no? Para column. So, yung column na layer, yun ang ilagay natin. Tapos ito, i-continuous lang natin para makita natin yung intersection, no? Para kitang-kita. Ayan, no? Tapos i-move na natin itong poste, no? So, move. O, pwedeng i-copy. Ayan, hawakan natin sa gitna, ilagay natin sa intersection dito. Ayan, na? Para accurate, gusto nyo, i-zoom nyo, no? Para kitang-kita. Ayan, na? So, tapos i-erase na natin itong mga guideline na yun, no? Ayan, no? So, kung napapansin nyo, no? So, nagawa na natin ngayon itong firewall, tapos itong property line, at saka itong roof line, no? Itinagdag na natin yung paggawa ng poste, no? Okay, ayun mga boss. Kung nagustuhan nyo mga boss, no, itong video natin, at bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe, no? Isama nyo na rin po yung like tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.